Dito sa video na 'to, meron nung ipinapaabot itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay Ma'am Hanilet para sa ating mga taga-suporta niya. Kung ano 'yan, abangan niyo lang ho mga kababayan. Kumusta ho kayo lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ako, pinag-usapan ho nitong sila Ma'am Joey at itong si Sir Ibi, ha. Itong si Sir Ibi Ugalbot, ha. Yung post na kung saan ang dating parang ilalaglag ho itong si Abalos, ng mga dilawan, pinklawan at para makapasok lamang yung kanilang mga kandidato. Kaya naman kung ako sa iyo Abalos, mag-isip-isip ka na. At tanungin mo na yung mga kasama mo dyan sa alyansa, baka inaareglo na rin nila pati yung kanilang mga kaalyado na merong ilalaglag na isa dyan sa alyansa na yan. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito, kay Ma'am Hanilet at mamaya ho dadako ho tayo dito kay Nanay, na kung saan binugbog ng anak dahil hindi bigyan ng pera para pera pambili ng shabu. Anak ng toko, binugbog ko. Ibang klase ho talaga yung mga bagago yung mga panahon na to. Yan o ang sinasabi natin. Kaya galit na galit ho tayo sa ipinagbabawal na droga. Daig pa ho ng mga abnormal, ha. Yang mga ano na yan, yung mga bangag na yan. Yung mga abnormal pa naman, pagka sinabi mo, hindi ka pwede yan, mananahimik na lang sa gilid yan. Pero yung mga bangag na yan, pagka sinabi mong hindi pwede, magwawala ho yung mga yan. Kaya nga ninanakaw nila yung mga gamit nila sa bahay, binibenta nila yung kung ano-ano. Di ba? Ganyan ho katindi ang mga yan. Kahit kamag-anak kapamilya nila, kaya nilang ibugaw para lamang magkapera. Ganyan ho katindi ang mga adik na yan. Kaya galit na galit ho dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron ho tayong nakitang kumakalat na video. Yung kay Trililing. Ang ganda ng pagka-edit. Naknang tokwa, talagang pinagkaabalahan. Sa susunod na video, siguro natin yan, papasadahan natin yan. Ibang klase ho itong si Trililing, no? Talagang yung pag doon sa video na yun, kala mo talaga, inosente siya eh. Alam niyo ba po, Duli noon, hindi lang ho siya napagbigyan na maging Vice President ni Tatay Digong, kaya ginawa na niyang life mission ang pagsira sa mga Duterte. Yun lang ho yun. Pero huwag ko kayo maniwala dun sa sundalong kanin na yun. Ibebenta ho kayo sa mga ano noon, sa mahilig mang kaso yun, hayaan na natin. Dito tayo kay Ma'am Hanilet, pakinggan ho natin to. Siya ngayon, may mensahe siya. Ano po? Sabi niya, Ano mensahe? kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, okay. Nako. Malinaw ho yun, ha? Malinaw ho yun. Nakuha ho yan kahapon. April 17, 2025 update. Hindi ho yan nung isang araw, hindi ho yan nung bago ganito, bago ganyan. Nakuhanan ho yan. Wala ho siyang sinasabi na kung sino pa mang kandidato, ha. Kalimutan nyo na ako, ha, kung di nyo susuportahan ng PDP. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Pag ba nanalo ang PDP, ibig sabihin mapapauwi na si Tatay Digong. Yaan bang mensahe na yan ni Tatay Digong ay para sa pangsarili niyang interes? Hindi ho. Alam ni Tatay Digong matanda na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminin man natin sa hindi, padapit hapon na ho si Tatay Digong. Yun ang katotohanan. Masakit man tanggapin para sa ating mga taga-suporta niya, padapit hapon na ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ho sa life expectancy na natin ngayong mga panahon na to. 80 years old na ho siya. Ang iniisip na lang ho niyan para sa bayan. Kaya pagka sinabi nitong si Tatay Digong, ang request niya sa ating mga taga-suporta niya, kalimutan na siya kung hindi rin lamang natin susuportahan ng PDP laban. Mag-isip-isip ho kayo. Meron hong ibig sabihin yan. Ibig sabihin niya, wala yung mga kandidato natin dito. Hindi natin sila kinakampanya. Pinag-uusapan natin dito yung sinasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte galing kay Ma'am Hanilet. Nagre-react lang tayo dyan sa video na yan. Kasi merong resolusyon, daming kaartehan ng COMELEC, pero yung mga pangangampanya ng mga ibang kandidato na namimigay ng pera, di nila pinupuna, di ba? Pambihira talaga kayo. Palibhasa, parang ang dating dandil na talaga ang election na to, kaya ayaw nyo na mangampanya yung mga politiko. Maliwanag po sa sikat ng araw para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung di nyo susuportahan ng PDP, kalimutan nyo na daw ho siya. Ito naman ho ang ating dito.
Kung kayo ay tunay na taga-suporta ni Tatay Digong at hindi nyo ikakampanya, hindi susuportahan, ha? Hindi yung tipong iboboto lang. Wala yon, walang kwenta yun. Para sa atin, yun yung pinakamababang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi nyo rin lamang ikakampanya yung mga kandidato ni Tatay Digong, kalimutan nyo na siya. Dapat para tayong lahat, di ba? Kung kunyari nanood dito 200,000 o 300,000 o let's say 500,000 dahil isinare nyo, kung hindi nyo rin lang naman isishare, wala, hindi tayo aabot doon. Pero halimbawa, umabot ng 200,000 tong video na to, dapat yung 200,000 na yun makapag-produce ng tiglilimang bagong butante dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ho natin, mahirap, hindi madali itong laban na to. Kasi yung propaganda ng mga makakaliwa, ng administrasyon, ng mga pinklawan at dilawan, talagang nagsasanib puwersa ho sila para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung ibang kababayan naman ho natin, nadadala sa drama nitong si Trillanes. Huwag ko kayong madala sa drama niyan. Puro sundalong kanin nga yan eh. Ang dami hong nabuisit sa Senado niyan, si Dick Gordon, si Cayetano, di ba? Marami hong marami hong nakalaban sa Senado yan dahil sa kanyang baluktot na prinsipyo. Si Juan Ponce Enrile, ba't ba nakabelo yan ngayong mga panahon na to? Sa tingin niyo ba bakit nakabelo yan? Dahil kay Tambaluslos. Pero pagdating ng araw, sasagpangin din ho niyan pati si Tambaluslos. Maliwanag ho, ulitin natin, announcement to ito, announcement. Magkalimutan na lang daw. Magkalimutan na lang. Bye! Wala siya ngayon, may mensahe siya. Ano po? Ayun, may mensahe na. Sabi niya, Oh. kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, Ayun, PDP niya, ha? Sino yung PDP niya? Kilala niyo ho kung sino yung mga yan. Yung PDP ni Tatay Digong, kalimutan nyo na si Tatay Digong, kung di nyo rin lang naman susuportahan. Ganun lang naman ho kadali yun. Kaya tayo dito, hindi natin pwedeng kalimutan si Tatay Digong. Kaya talagang, di ba? Kaya kung gusto nyo kalimutan si Tatay Digong, huwag nyo na akong i-share tong video na to para hindi nila mapanood yung mensahe nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung talagang mahal nyo si Tatay Digong at concern kayo sa ating bayan kaugnay sa paglaganap ng ipinagbabawal na droga, isi-segue na ho natin itong sinanay na saan binugbog ho ng kanyang anak, hindi ho kapatid. Anak ho niya, ilinuwal ho niya yan sa kanyang matres na. Ilinuwal ho niya. Anong ginawa ho ng anak niya? Binugbog ho siya. Nay, naiintindihan kita, di na makukuha sa rehab, di na makukuha sa pakiusap kasi sarado utak ng mga yan. Ang kailangan ho ng mga yan, tali, igapos at dalhin doon sa hospital. Dahil pagka hindi mo tinali, aalis na naman. Yun lang ho yun eh. Ngayong mga panahon na to, yun ang ating solusyon. Pero, kumbaga, pero pagka nakakita naman yan ng mga nasampulan, kunyari, nakita niyo yung kaibigan niyang tulak, natumba na. Naku. Mapapraning na yan. Siyempre, pagka gumamit pa ako, yung kaparaningan niya sa gusto niyang paggamit ng ipinagbabawal na droga, mababaliktad yun. Baka ako na magurgur nito. Di na muna, maglelelo ako. Tamang tamang talino yung mga ganyan eh. Pagka gumamit ako, ganyan-ganyan pa yan. Pagka gumamit ako, baka magurgur ako. Tamang talino, tamang analisa yan eh. Di muna ako gagamit yun. Doon na mag-uumpisa ang kanyang rehabilitation hanggang magkakaroon na siya ng mapaplush na niya yung mga chemical sa katawan niya. Kalaunan magiging normal na siya. Pero yung unggoy na nasa likod niya, dahil alam niya ang pakiramdam na nakadroga, mayat maya nasa likod niya yun. Hindi na mawawala yun. Pero pagka nagkaroon tayo ng leader na merong political will na gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng mga bangag ngayong mga panahon na to, doon ho, kahit pa paano makikita nyo, pagka may kumatok na sa inyo, dyan ho ba nakatiray ng bubugbog ng nanay? Nagpakabait ka na, yung kaibigan mo, natumba na. Pagka di ka nagpakabait, pagka binugbog mo pa yung nanay mo, may kalalagyan ka. Okay, sige, babalikan kita next week. Kakatok ako ulit, tatanungin ko kung okay ka na ha. Ganun lang ho yun. Ito, naawa ho tayo kay nanay. Di ko alam kung papanoorin pa natin to eh. Panoorin na natin. Game. Sige ba? Wow. And yan, colored ho yan. Black and white ko na lang. Kasi ang pangit kung tingnan eh. Ang sagwa, baka, pa yan, tawag dito,
ma-violate pa ho tayo, magka-violation pa ho tayo. Uni-uning kanihang alas 2 kadaw. Nasugot tingali siya nga. Ikaduha niyang huwang nakukwarta, wa na kumusugot. Oh, ito ha, Nay, ha, hindi ko ako gaano nakakaintindi ng Bisaya. Ganito na lang ho, Nay, ha. Para dun sa mga ina na mayroong alagang nagdodroga, ika nga nila, it's just a matter of time na ganito rin ho sa piti nyo. Kasi pagka depende na lang kung kayo ay mga mayayaman, paano na yan, magugurgol na lang yan sa kabangagan, hindi pa kayo mabubugbog dahil may pera kayo. Paano na lang pag kayo mga kababayan natin? Kasi ang droga na yan, yung shabu na yan, gumagamit ho niyan yung mga kababayan nating nasa laylayan. Yung mga mahihirap. Ano nga yan? Droga ng mga mahihirap yan. Hindi naman kagaya ng drogang ginagamit ng mga makakapangyarihan ngayong mga panahon na to. Di umano okay nang tinigiran ng mga yon. Pero yung droga ng mahirap, shabu talaga. Yung shabu, talagang nakakasira ho ng utak yan. Sabi ni Tatay Digong, pinanggagawa dyan, tubig ng baterya. Paano? Gagamitin mo, sisinghutin mo, tubig ng baterya. Ano mangyayari sa utak mo? Talagang liliit yan. Nakananto ko. Pagka nakatira ka, tamang talino ka, lahat na lang, alam mo, yung natanong natin yung isang, kasi nung isang araw, nag-grab tayo eh. Dati raw siyang naggagas. Tinatanong mo natin kung kumusta yung lagay. Siyempre, lagi silang nasa kasada. Tinanong natin, Brad, anong balita ngayon sa karsada? Dami na naman droga, boss. Dami na naman ganito, ganyan. Sabi siya, hindi kagaya nung panahon. Siyempre, hindi mo naman papakilala na Duterte supporter ka, di ba? Puti pa nung nagdang administrasyon, gaganon ka. Kaya nga, boss, gabi niya siya. Kaya nga, boss, Pero, nga, ikaw, Brad, gumagamit ka ba ngayon? Ay, hindi, boss. Bawal sa amin yan. Gumagano siya. Pero nakatry ka na. Nakatry na daw siya. Tapos, tinanong ho natin, ano ba yung epekto ng shabu na yan? Tamang talino ka, boss. Sabi niya, talaga, Brad, tamang talino ka. Pagka nakaganyan yung mga yan, akala mo tatalino nila. Hindi na uubusan ng kwento yung mga yan. Tanungin mo sila, science, math, lahat alam ng mga yan. Sabay sundot ko, parang si Marcos Jr. No? Natawa na lang yung driver Natawa siya Kasi si Marcos Jr. alam niya, kahit anong tanong mo sa kanya, mathematics, economics, lahat wala siyang di alam. Wala yung tipong pagdating sa peace and order, tanungin niyo si ganyan, magaling yan. Tanungin niyo si ganito, magaling yan. Hindi siya. Lahat alam niya. Pati yung pati yung micronutrients natin, alam mo niya. Tamang talino siya. Mag-ingat to kayo. Pero sa mga merong alagang adik dyan, pag kami hiningi ho sila, konting tiis na lang pag nagpresidente si BP Sara, hari nawa. Hari nawa maranasan natin yung naranasan natin noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung tayo yung ika nga adik kagaya nung anak nitong sinanay, hindi natin pinapangarap na maging presidente ulit si BP Sara. Kasi magugurgur ka di ba? Pero doon sa mga kababayan natin nasa matinong kaisipan, yung tipong naranasan na nila yung epekto ng ipinagbabawal na droga na to, hari nawa, maging presidente na si BP Sara. Yun yung pinapanalangin nila. At yung mga Pilipino na nanalangin na maging presidente na si BP Sara, yun yung mga ika nga nila mga nasa working class. Ang gusto lang nila yung mga nasa middle class. Ang gusto lang nila makapagtrabaho ng maayos. Wala naman, yung iba nga dyan, wala naman pakialam sa politika. Ang gusto lang nila, makapagtrabaho sila ng maayos, wala makapaggambala sa kanila pag pauwi sila sa bahay. Yung tipong hindi sila takot kung saan man pumunta yung kanilang mga anak, yung kanilang mga mahal sa buhay. Dahil dahil sa mga adik na to. Ngayon, kahit paano tayo tumakas, di umano ang mismong presidente natin, bangag. Pambihira, Ano ho ngayon? Biyernes Santo ngayon, no? Yung mga naglalakwat siya, yung mga pumapasyal-pasyal, mag-ingat ho kayo. Mainit sa karsada kayo, inom ng tubig, baka ma-heat stroke ho kayo. Sa mga nakikinig sa atin na nasa television, naka-aircon, nagpapahinga,
Good job ho yan. Pahinga lang ho kayo. Enjoy nyo ho itong ano na to, itong ating ang ika nga holiday ha. Para dun sa mga nasa karsada, nanonood sa nakikinig sa jeep, sa TV o kung saan pa manood diyan sa radyo, mag-ingat ho kayo ha. Mainit-init, inom ho kayo ng buko juice, bili ho kayo ng ice tubig, o yan, para medyo lamigin yung katawan nyo. Mainit ho panahon ngayon. Meron ho tayo nakita, rider, heat stroke, o ano nangyari? Nagurgur ho siya. Kaya maraming tubig, tapos huwag masyadong maglalabas. Ano ba yan? Ako nisugot ko, pero nagyaw-yaw na lang. Nilakaw siya, pag uli niya, mauna ni iya kong gituok. Kawawa si nanay. Gituok ko niya, di ko kaginawa, mura nagyuma. Sagutin mo na, makipagtalo ka, pero yung tatama yung kamay mo. Parang ano na yun, sobrang ano na ho yun. Kung talagang pasaway ka, sumagot ka kung sasagot ka, pero yung dadampi yung kamay mo, parang wala na ho. Sa bagay, no, daig pa nga pala ng mga abnormal, yung mga abnormal, di naman nasasaktan yung mga magulang nila, di ba? Tsaka pagka na-feel na nilang nakapanakit sila, yung iiyak pa nga yung mga yan, kasi mga abnormal eh. Di ba? Yung mga, kumbaga, yung mga wala sa tamang katinuan, yung mga ganon, yung mga, kumbaga, bata pa lang, ganon na sila, di ba? Merong ganon. Yan, hindi na nanakit yan kahit ng mga abnormal. Kung makapanakit man, meron ho silang feeling ng parang nagigilty sila. Pero itong mga bangag na to, naku, naubos na lahat ng gamit sa bahay. Wala pa hong guilty na nararamdaman yung mga yan. Lahat na lang ho siguro nasaktan nila. Wala pa rin guilt na nararamdaman yun. Parang nangyayari sa atin ngayon. Dami na nagugutom. Nakakakita ho ba kayo ng guilt sa mga namumuno sa ating bansa? Sa kabila ng kaliwa ka ng korupsyon, ang daming nagugurgur sa karsada, kriminalidad, nakakaramdam mo ba kayo ng, nahaawa ang ating mga pinuno, yung tipong nagigilty sila kasi daming nangyayari ngayon sa ating. Wala ko kayong makikitang ganun pagkabangag ang ating mga namumuno sa Pilipinas. Kaya pag-isipan nyo ho ng maigi, tingnan nyo ho ang inyong kapaligiran kung ano na nga ho bang nangyayari. Tuloy. Ako tulad ng bininhawa kay Kusgan kay siya. Iya kong gisakyan. Share. Nagsige kong siyagit. Nakuha man siya. Nagsige kong siyagit. Ikuan man, aron man padako. Tabang, ito kong uning. Iyan sa kuman akong ba. Mauni akong nagsura ron. Sumbag o mayo, iyang akong naon niya. Nako, kawawa tong sinanay. Dahingo ako sa kangipon. Binasag Patayog na. Ayun na nga mga kababayan, dako na ho tayo dito kay Ma'am Joey at dito kay Sir EB. Pag-uusapan ho nila yung nakitang post nitong si Ma'am Joey. Panoorin ho natin to. Hindi ho natin to napanood kagabi kasi medyo gabi na eh. Alam mo naman, kilala nyo naman ho yan si Ma'am Joey, di ba? Ano yan, palaputan ng dugo. Ipong siguro kahit na madaling araw, siya pa rin. Siya pa rin. Wala akong yan. Kumbaga, pagka inumpisahan niya, talagang dire-diretso yan. Lalo na pagka napasarap, nandiyan pa si Sir EB. Ang kulit niyan eh, di ba? Tapos aakyat pa yan si Ma'am Sas. Wala na. Bukas na kayo matatapos dyan. Ito. Pero maganda ho yung mga naging paksahin nila dito. Pakinggan natin. He's not a dominant voice, no? And you know, he's Yang dalawa na yan, ano ho yan ha? Yan si Sir EB, si Ma'am Joey, mayroong YouTube channel yan. Ano ho tayo dyan? Suportahan nyo ho itong dalawa na to. Yan ho talaga, malupit ho yung mga yan. Tsaka maprinsipyo yung dalawa na maprinsipyo. Maprinsipyo. not really that smart, even if professor siya. Ganyan. But, meron siyang post about consolidation, ha? Basahin mo nga. Nag-iisip na rin yung nag-iisip na rin itong mga, itong mga kainsukan na to, ganyan. Parang si Darian, nakikita ko pag nagkaedad si Darian, parang magiging si Kuya. Trots! Ayan, okay. Sabi ko nga, nung pinost ko to, sabi ko, wag yung kung i-correct si Contreras dun sa 60-40, ganyan. Ay, maniwala siya dun sa baseline na gusto niyang paniwalaan, ganyan. Ayan. So ngayon, ang gustong gawin ngayon, ito yung proposal ni Contreras. So, gusto nila mag-consolidate na rin sila. Ganyan. Oo. Pagkatapos, ang sabi niya, ayun na, yung Duterte brand daw is rebounding with Sara getting positive net trust and approval ratings and pro-Duterte candidates are improving in the senatorial race. There is a need
for anti-Duterte forces to be strategic. Strategy na rin, ano? Wah! Strategic thinking na. Diba? Now you want to talk about strategy. Ayan. Okay. But you know, ang maganda dito is that they are recognizing that the Duterte is becoming a threat. Exactly. That the Correct. Duterte is becoming a threat. So, Kasi noong una, ay tinatawan-tawanan lang ho nila yung Duterte, yung ganito yung sinasabi nila, kesyo, hirap nga silang bumuo ng lineup nila. Yung gano'n, yung tipong sino ba yung mga yan? Salvador, Jamie Bondoc, ginaganon-ganon lang ho nila yung mga yan noong una. Oh, pero nung nakagain na ng momentum, narinig na ng sambayan ng Pilipino yung plataforma nila, aba, ibang klase pala tong si Jimmy Bondoc. Abogado pala siya. Napagano yung mga kababayan natin, kilala ho kasi siya bilang ano lamang, isang singer, artist. Pero nung ano nila, abogado pa, magaling pala yan si Jimmy Bondoc. Nakilala nila yung si Attorney Vic Rodriguez. Aba, yan pala si Vic Rodriguez. Aba, matindi pala yan ha. Siya, iboto natin. Ngayon, anong mga nagiging puntos nila sa survey, di ba? Nag-aangatan ho sila. Kaya ang sabi ni Tatay Digong dito, kalimutan nyo na lang daw ho siya. Kayo na lang. Tayo, hindi natin siya kakalimutan. Kaya nga natin tinutulungan sa kampanya, di ba? Kayo yung mga ayaw tumulong, kalimutan nyo na lang daw ho siya. Ano na lang ho kayo, DDS na lang ho kayo ng pasulo. Magsulo na lang kayo. Nanto ko. Kung talagang sinusuportahan nyo si Tatay Digong, suportang, ika nga yung, kung tawagin yan suportang tunay. Yung merong halong pangangampanya. Yung kinampanyahan nyo, encourage nyo sila na mangampanya din para doon sa ikinampanya nyo sa kanila. Yung tayo pyramiding scheme kasi yung mga nanonood dito kay Ma'am Joey, nanonood sa atin, nanonood kay Sir Riby, hindi ho natin mapapanalo yung mga kandidato natin pag nagkataon. Kailangan, pag nagkaroon ng inuman, nagkaroon ng huntahan, hindi naman upilitan. Kung ayaw, edi ayaw, pero ilatang natin yung mga plataforma ng mga kandidato natin. Pinakamagandang approach dyan, yung peace and order ngayong mga panahon na to. Tapos ikumpara natin nung panahon ni Tatay Digong. May ipapangako natin na yung mga kandidato natin, sigurado 100%, hanggat kaya nila pag napunta sila sa Senado. Kung kaya, kasi mga yan, nasa pagbalangkas ng batas, wala ho sila sa executive. Pero kahit pa paano, ma-check ang mga kalokohan ng administrasyon na to. Nga nila preparation yung 2025 para sa 2028. So kung gusto nating magtagumpay sa 2028, kailangan natin maipanalo tong 10 na to. Ngayon kung pagka ang nangyari, hindi natin naipanalo itong 10 na to, parang nakikita na ho natin kung anong magiging hirap natin sa 2028 presidential election. Kung ngayon 2025, hindi ho natin napanalo itong 10, mahihirapan ho tayo. Kumbaga, kahit na yung approval at trust rating na yan itong si VP Sara, tingnan ho natin, mahihirapan ho tayo pag nagkataon. Kasi baka wala na ho tayong ituloy na VP Sara sa 2028 pag nagkataon, di ba? Wala na kasi may impeach siya. Yung impeachment, isa lamang ho yun. Pero napakarami yung problema ngayon ng ating bansa na kailangang solusyonan o hanapan ng solusyon o bantayan ng 10 senador na to para hindi na lumala. Kasi pag nagkataon, lalala ho yan. Sa susunod na 3 taon, yung mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to, baka maging triple, maging quadruple ho yan. Sa susunod na 3 taon, lalo na bago matapos tong ang kanyang administrasyon. Yun ho talaga mangyayari. Kaya tayo, magtulong-tulong tayo. Ngayon, kung nandito ka lang, nagmiron ka lang naman, hindi ka naman mangangampanya, ikaw na bahala dyan. Di ba? Dito, kung nandito ho kayo, mangampanya din ho kayo kasi kayo naman, hindi naman ho pwedeng kumukonsumo lang ho tayo dito. Dapat meron ho tayong ambag dito kay dating Pangulong Rodrigo. Pag ba kinampanya natin itong mga kandidato, magkakapera si PH Update? Hindi naman ho. Pagka kinampanya natin ang mga kandidato ni Tatay Digong, para ho yun sa kinabukasan ng ating bansa. Para maibalik ang takbo ng Pilipinas dun sa ika nga nitong si Panot
baluktot na daan yung kay Panot eh. Yung sa atin, tuwid na daan. Diba? Yung nasa right track na talaga. Ngayon wala pabengkong-bengkong tayong gano'n. Hindi natin alam saan tayo babaling. Daming problema. Wala akong mapukusan kasi gusto ko talaga nilang paramihin para mas maraming distraction nila. Para pagka nagnanakaw sila, hindi natin mapansin yung pagnanakaw nila. Halimbawa, dito pinag-uusapan yung budget ng PhilHealth. O yan. No, nandiyan focus sila. Gaganito yung mga magnanakaw, dito tayo magnanakaw. Ganun yung mga yan. Baka yung nangyari kay Tatay Digong behind the scene, meron mo palang nangyayaring napakalaking nakawan sa ating bansa. Hindi mo natin nababantayan kasi yung attention ng media, sambay ng Pilipino, nandun sa issue na yun. Pero pagka nandyan na yung ating mga kandidato, kahit pa paano, meron ho tayong chance na mabantayan yung mga dapat bantayan, lalo na pagka nandun na itong kandidato natin na to. Ano pa? Push pa guys, di ba? Push pa. Ganyan. Go pa natin yan. Oo. Let's secure that the Duterte are all gonna get the Duterte based support. Ayan. So, ang ano dito, first, there is a recognition, no, na nakatakot kayo sa ayan. And then sabi niya, ideological or partisan purity cannot stand in the way of ensuring that this family will not be given the chance to be back. The pinks, reds, yellow, Marcos loyalists will have to make critical moves and make hard choices. Anyway, blah, 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 blah. Until the 30 candidates within a winning chance, regardless of political color, should be given the push. Ayan! So ngayon sila, walang pake, pink ka, yellow ka, and sama tayo, basta anti-Duterte ka! Akil tayo, chapsoy! Bahala na, chapsoy na! Chapsoy na! Actually hindi naman bahala na eh. Hindi naman yung makakaliwa ka, ganito ka, ganyan ka, basta sama-sama tayo. Hindi yun ang suma eh. Umpisa pa lang nagkaroon ng tactical alliance between dito sa mga makakaliwa dito sa administrasyon. Meron ng behind the scene talk nga yang kung kakargahin ba ng alyansa itong mga kandidato ng Dilawan, makakaliwa. Meron na akong pag-uusap diyan. Yun ang sigurado natin. Yung iba nga mga nasa gabinete nga ni Marcos Jr., alangan naman, 'di ba? Mga Dilawan yung mga yan. Mas maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Kaya ang aangay, yang si Risa, yang si Bam Aquino, yang si Kiko Pangilinan, bago pa mag-umpisa eleksyon, meron na ho talagang meron ng pag-uusap at meron ho talaga silang ilalaglag sa kanilang mga kandidato. Kaya para dito kay Pia Cayetano, etong si Camille Villar, ramdam na niya na baka isa siya doon sa mga, 'di ba, ilaglag eh. Si Amy Marcos kahit hindi ilaglag 'yan, 'di ba? Talagang kalaglag-laglag yan. Wala nang maraming pinag-uusapan dyan sa alin na yan. Basta na yan. Diretso sa inodoro yan siya. Ma'am Jo, pasensya na mama. Ako, malaki respeto ko dito kay Ma'am Jo. Yan kay Ma'am Sas. Malaki respeto natin sa mga yan. At yung pananaw nila sa mga kaganapan, naiintindihan ho natin yan. Naiintindihan ho natin yan. Pero doon kay kay Mangga, ito malinaw na ho ang sinabi nitong si itong si Ma'am Hanil, ito malinaw ho, yan remind ko lang Magkalimutan na lang PDP daw. straight magkalimutan na lang daw. Wala siya ngayon, may mensahin siya. May mensahe na siya. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo daw suportahan ang PDP niya. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, PDP niya. Ngayon, dun sa guest candidate nyo, respetuhin mo namin kayo. Pero yung si Ma'am Camille Villar, hindi, tayo dyan, extra mile. Hahanapin ho natin niya si Ma'am Camille Villar at talagang ikakampanya dito sa PH Update. Dahil in-endorse ho siya ni Bibi Sara. Pero siyempre, priority ho natin dyan yung mga kandidato natin. Pinakauna ho nating makakahuntahan dito si Senator Jimmy Bondoc. Siyempre, di ba? Siya ho talagang dyan, yung number one na talagang isa sa mga kinakampanya natin. Si Atty. Vic na interview na natin yan sa mga nakalipas na panahon. Ito lang itong si Senator Jimmy Bondoc. Yan. Isa sa mga talagang bilib na bilib ho tayo dyan sa mama na yan. Napaka maprinsipyo ho talaga.
Iba yung kaya pagka naging senador yan, yung pagiging maprinsipyo niyan, malaki ho ang magiging, ika nga, ambag sa pagiging senador niya. Hindi kagaya nung sila, Lacson, walang prinsipyo yung mga yan. Ang alam lang hong salita ng mga yan, yung prinsipyo, di ho nila alam yan. Alam lang ho ng mga yan, impluensya, pera at kapangyarihan. Yan lang ho ang alam ng mga yan. Si Soto, si Ew. Magkalimutan na lang daw. Hi! Wala siya ngayon, may minsan. Ay, naku, mali. Ito pala to. Chopsoy. At least, sa side ng mga Duterte, ang pinag-aawayan lang natin dito is whether or not Amy Marcos is really true to her intentions. Diba? Kasi si Amy Marcos projected herself as someone na talagang Marcos na maka-Duterte. Maka-Duterte siya ever since. Ang kinakasama lang ng loob ng mga Duterte supporters dito, totoo ba yan o hindi? Naloko mo kami. Ganun lang yung problema sa atin, di ba? So, ibig sabihin, wala masyadong divorce on the principles. Wala masyadong divorce on the support, on the because there is a history that Amy was really a very, very, a very, very Duterte na kind of Marcos. Diba? So trust issues na talaga si Amy, trust issues. Trust issue. Hindi, Sir Evie, more on trauma, yung PTSD sinasabi ni Ma'am. Tsaka karamihan sa mga ayaw na bumoto sa kanya, base sa nababasa ko sa comment section, prinsipyo na. Kumbaga, gusto nilang turuan ng leksyon yung mga politiko na nasa isang paksyon noong una, merong pinangakong kung ano-ano, kalaunan, tinalikuran o noong nagkakaroon na ng problema, nananahimik sila. Tapos pagdating ng eleksyon, kagaya ngayon, bigla silang maglalabasan na sasalita sila na ganito kami, ganito ako, ganyan ako, tipong para ako sa ganito, para ako sa ganyan. Pero nung unang naririnig natin, ano ba yan? Nagkakagulo na sila. Ewan ko nga ba? Ano na nga ba nangyari? Yun yung mga pronouncement. Ito hindi ito gawa-gawa. Ito yung mga pronouncement nila sa mga nakalipas na panahon. Ano ba yan? Basta ako, para ako sa taong bayan. Tatanungin siya, meron pa ho ba kayong pag-uusap sa ganito? Hindi kami nag-uusap, pero dapat ganito kayan para ako sa bayan, para ako sa bayan, di ba? Para na lang, wala na, ayoko magsalita. Dami kasi dyan, yung tipo puro parinig lang sila dun sa mga nakalipas na panahon. Dito, yung pananaw ng mga kaibigan natin, then ko yan, respeto ko yan. Pero ito kasi gusto nating makita ng ibang mga politiko na pagka meron kayong pinangako sa sambayan ng Pilipino, sa sambayan ng Pilipino sa taong bayan, iba ho yun. Sagrado yun. Pinangakuan nyo doon, milyon-milyon. Diba? Hindi yung kagaya ng jowa nyo, nangako kayo na hindi kayo maghihiwalay tapos naghiwalay kayo. Walang kwenta yun. Jowa-jowa lang yan yung pangako sa buong Pilipinas nung nangangampanya kayo, iba yun. Pero pag nangako kayo sa mga jowa nyo, ngayon nakakita kayo ng mas sexy o mas pogi, bahala kayo doon. Wala namang magugutom na Pilipino doon, wala namang masasaktan doon, walang ganong faktor yun, kalandian lang yun. Di ba? Pero pagka pinangakuan niyo siyang bayan ng Pilipino, dapat tuparin nyo. Yun yung message na gusto nating ihatid dito sa mga politiko na to. Kasi baka tularan ng ibang mga kandidato dyan na sinusuportahan natin yung ginawa nitong mga Marcos na to. At sabihin lang nila sa sarili nila, pagka malapit na eleksyon, konting sundot lang sa puwet sa mga taga-suporta, automatic, iboboto na. Gusto mo nating pakita sa kanila na kahit ano pang pagka kayo nagkamali, ika nga walang rewind, walang second chance. Ika nga magiging markado kayo. Kaya gagalingan nila ang kanilang mga trabaho. Ganun lang kasimple. Pero kung meron perspektibo na nakikita ang ating mga minamahal na kaibigan dito sa ito dito sa kinahaharap ng mga Duterte supporter na usap-usapan, rinirespeto ho natin yan. Pero yun lang hong atin. Yung sinabi ni Sir Ibi na merong trauma, pwede nating sabihin ganun. Pero tayo ho talaga, hindi lang trauma, ayaw na ho talaga natin ng sumuporta pa dito sa mga Marcos na to. Trauma nga siguro yun.
Tama ka, Sir Ibi. Ano ngayon si Sir Ibi? Busy siya eh. Kaya nagulat ako kagabi. Webby Santo. May live tong sila Sir. Matindi to, sabi ko. Ayun na nga, napanood natin. Napakatindi. Issues lang talaga si Amy dahil nga Marcos siya. Diba? Dahil nga Marcos siya. Pero sila, Actually, kung hindi naging iba apelido nitong si Amy Marcos, tapos isa siya sa mga bumalangkas. Ngayon iba apelido niya, di niya kapatid presidente. Pwede ko pa siyang bigyan ng excuse eh. Yung tipong, magagawa natin. Yung si Marcos nga, ginago tong si BP eh. Kaso kapatid siya, yun lang ang problema eh. Kapatid siya eh, hindi mo man lamang mapuntahan sa Malacanang pero kaya niyang itaas ang iyong kamay. Ayun ang problema natin doon. Natawa siya. Inamin talaga. oo! Walang Yan naman maganda sa mga Duterte supporter. Hindi nagpa-plastikan. Di ba? Pero maliwanag ko dito, yan, distraction lang yan kay Senator Amy Marcos. Kung galimutan nyo na si Tatay Digong, yan, galing mismo kay Ma'am Hani. unite sa inyo! Yung pagiging anti-Duterte nyo! Mga putang ina nyo! Mga prinsipyo! Kulit. Ewan ko sa inyo, mga bulok! Bakit ba to hanggang ngayon professor pa rin to? Pag ako yung chairman ng Vice President or for Academic Affairs, talagang sisipahin ko to. So, ang goal niya talaga, dapat walang Duterte! Dapat wala Duterte eh. Tang-inang bulok! Diyos me! Joey, kulang na lang Joey, i-recruit niya yung mga smuggler, yung mga drug lord. Kasi anti-Duterte yung mga yun eh. Bakit tsuktsakan siya kay Kerwin Espinosa at saka sa iba yung mga drug addict at saka drug lords. O mag-unite na kayo, lahat ng mga anti-Duterte. Lahat ng mga kidnapper, di ba? Tatanggapin kayo ni Antonio Contreras. Tang-inang yan. Grabe talaga. Natatawa talaga ako. Butik na ako mahulog sa upuan ko nung binasa ko na share mo yung post na yun. Inamin na talagang hindi na to kain suka eh. Yung suka, kinain niya, tapos kinain pa niya ulit yung tae ng kinakain niyang suka. Correct! Diyos me! And they were so proud of it. And they were trying to package it as just being strategic. Tama. Di ba? Nakakaloka, Diyos me. Ito ba yung ano? Sige, Ito. Sabi nga, for example daw, an anti-Duterte Marcos loyalist voting for Bam or Kiko instead of Abalos. Can we make sure that Marcoleta or Salvador will not land in the Magic 12? Nilaglag si Abalos. Kaya laki ng gastos ni Abalos. Tingnan mo, bilyon na yung gastos ni Abalos. Tapos ipapalag lang si Abalos. Di ba? Di ba? Ayun. Nakakaloka. So ngayon, ilalaglag na daw nila si Abalos. At iboto na si Kiko at si Bam. Ito we're talking about Kiko yung gustong ipahukay. Yung mga boto ni Marcos Sr. Gusto niyang pabotohin yung mga Marcos loyalist kay Kiko Pangilinan na gustong hukayin ang mga boto ni Ferdinand E. Marcos at pinigilan na malibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Willing si Contreras. willing si Contreras na magkaisa silang mga anti-Duterte kahit kumain ng suka tae at itakain ulit yung suka tae at kakainin ulit para lang matalo ang mga Duterte.
Biro nyo? Ganun ang, they will go to that extent. Para Correct. napatulong yung mga Duterte. Imagine tayo dito sa mga side nitong si Tatay Digong. Ito lang kay Aimee lang. Kay Aimee lang yung tipong yung kalooban natin talagang hating-hati eh. Yung tipong prinsipyo talaga eh. Yung iba nating mga kasama talagang daming naglalatag ng mga argumento, kontra-argumento, kung bakit at kung di bakit, dapat iboto si ganito, si ganyan. Yung pinag-aaralan ho talaga ng maigi, hindi yung tipong para lamang hindi ma-impeach, hindi ho. Kasama ho yun. Kasama ho yun sa sa ating goal ngayong 2025 sa yung impeachment ni VP Sara. Pero maliban ho doon, marami pa ho tayong problemang kinahaharap. Kahit naman ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit hindi ho natin siya tinanong, kahit hindi ho siya sasagot dito sa ating mga katanungan, okay, top priority natin yung impeachment. Pero pagkatapos ho noon, ilang buwan ba yan? Baka pasadahan ho nila yan, mga 3 buwan, 2 buwan, 5 buwan, o 3 taon ho pinag-uusapan ito. 3 budget ang issue. Peace and order sa loob ng 3 taon. Yun ang ating yun ang talagang mga concern dito ng boboto sa ating mga kandidato sa Duterte na. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto yung panoorin ang napakagandang huntaan na yan nitong si Rivi at nitong si Ma'am Joey. Punta lang ko kayo diyan sa YT channel nila at suportahan ho natin yung dalawa na yan dahil sobrang malupit ho kung bumalagbag yung mga political vlogger na yan. So always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Wala ho muna tayong outro ngayon kasi Biyernes Santo tayo eh. Biyernes Santo ho tayo ngayon. Wala na munang ganun. Wala muna munang PDP laban straight. Okay? Maraming salamat ho.